Alam niyo ba mga kapatid na bakit tayong mga Pilipino ay pagdating sa mga churches, gustong-gusto nila tayo lalo sa parte ng Amerika. Parte ng Amerika, Europe, at sa iba pang bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi pag may Pilipino, may bata. At ngayon, alam niyo ba na napakaraming mga simbahan, higit lalo sa Amerika, ay wala ng mga bata. Puro matatanda na yung mga nagsisimba. At saksi kayo dito sa church natin sa Italiano. Puro may edad na, puro matatanda ng mga ay. Kaya lang sila nagkabata ay yung mga itim. May mga bata sila. Mas malakas silang mag-anak kaysa sa atin eh. Yung mga itim. Pag hinahatid ko si Lia, hindi ko talaga hindi yung damdamin ko, parang hindi ako, matutuwa ako, maiinis eh. Kasi naglalakad sila, may pangko na yung ina na itim. Meron dito sa likod. May akay 5. 5 ang anak. Hindi pa atin. Kasi tinanong ko si Lia, sabi niya, Daddy, anak niya lahat yun, sabi niya. Lahat talaga nung itim, grabe, no? Tapos kaya hindi mo masisi yung mga minsan nagagalit sa mga estranyeri, no? Dahil siyempre, asenyo yun eh. No, dahil kayang benefits nun. Tapos sila pa yung may pabahay ng komune. No, yung mga ay nakalaki ng tax, walang anak. Di ba? Nagagalit, isa lang ang anak minsan. Nagagalit yung mga ay, no, pag nakakakita ng mga gano'n. Ngayon naman sa mga Pilipino, natututo na rin. Dati, nung araw, di ba? Yung mga magulang natin, 10, 7, no? Ngayon, ayaw na rin nilang mag-anak. Sa Pilipinas, nagbabago na ang mentalidad, no? Tapos lagi pa nilang inaano, no? Saka na lang daw mag-aanak kapag ready na. Hindi nila alam, no, na kapag ready na sila, baka hindi naman sila bigyan na. Diba? Maraming ganyan, no? Gusto na nang mag-anak, ayaw naman nang mabigyan. Pero ang point natin ngayon mga kapatid, napaka-gandang tingnan, no, na sa isang church ay may bata. Di bali minsan, kung naalala niyo yung pinorward ko sa group natin, di bali nang may ingay, basta yung mga ingay ng bata. Ang nakakainis kasi yung ingay ng mga nagkwekwentuhan. Nakakainis. Yung mga bata, okay lang yan eh. No? Tayo naman may programa na kahit papano ay na-separate natin yung mga bata. No? Para nakakapag-aral sila. No? Ang importante kasi, alam natin at kasama natin yung mga bata kapag araw ng linggo. So mga kapatid, today, we are celebrating the greatest gift. No? At nire-recognize natin yung mga bata, no, sa araw na ito. Imagine, ang tagal nila, ilang Sundays yun, Brother Gerson? 10 Sundays. So, mas marami pang alam yung mga anak nyo kaysa sa inyo. No? Tanungin nyo ng memory verse yan, may isasagot yan. Baka kayo, mas marami pa silang memory verse kaysa sa inyo. No? So, imagine 10 Sundays. No? So, i-recognize natin yung mga bata. No? And children, it reminds us, no, the beauty of faith and innocence through them, we see the glimpse of God's kingdom. At ito po yung ating text. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng ating scripture na pagbabatayan natin sa umagang ito. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ito po ay matatagpuan natin in Matthew 19 verses 13 to 15. At ito po ang sinasabi, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit, pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos sila'y umalis. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin.
Aming Diyos, aming Ama, tunay nga po na maraming salamat sa regalo ng aming mga chikiting, ng aming mga anak na ito. Tunay nga po, Panginoon, na iba ang kaligayahan, ang dulot po ng mga batang ito sa gawain, sa church, at sa amin po bilang mga magulang, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang buhay. At sa amin pong mensahe na pagbubulay-bulayan, Panginoon, makita namin, Panginoon, ang katangian ng mga batang ito. At anuman, Panginoon, ang aming kalagayan ngayon, makita namin ang aplikasyon nito sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay na magdudulot sa amin, Panginoon, ng encouragement upang magpatuloy, Panginoon, at upang tumulad sa mga batang ito. Muli, Panginoon, marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. So sa atin po, very familiar tayo sa kwentong ito. No? Na ang atin pong Panginoong Jesus ay nagmi-ministeryo na. Kung maalala po natin, mga kapatid, sa tradisyon ng mga Hudyo, no? Kung maalala nyo, marami na tayong mga message dun sa feeding of the 5,000, sa feeding of the 4,000. Alam nyo ba yun na dalawang magkabukod yun, ha? Hindi po yun isang event lang. No? Dalawang magkabukod yun. No? So maraming ano dito eh. Maraming dispute dun. Sabi isang beses lang daw nagpakain ng Panginoon, pero dalawang beses po talaga yan. No? Kasi magkaiba yung accounts, magkaiba yung place. So, ipinapakita doon na yung bilang, hindi sinasama ang kababaihan at ang mga bata. So, nakita natin, our Lord Jesus Christ have given the emphasis. No? Nagbigay siya ng nag-emphasize siya na mahalaga ang mga bata, mahalaga ang mga kababaihan. At yung pangyayari nito, imagine kung nire-recognize ba talaga ang mga bata, bakit pagbabawalan ng mga alagad yung mga magulang na ipalapitin yung mga bata? So malamang yung nagdala ng magulang, babae yun. Diba? Hindi yung tatay. No? So ganun siguro, imagine niyo yung senaryo, malamang ang nag-akay-akay yung mga nanay. At nung nakikita ng mga alagad, hinarangan, huwag kayong lalapit, no? Busy si Rabbi, busy si Jesus. No? So, ganun yung senaryo. Alam ko, very familiar tayo sa senaryong ito. At dito, ipinakita po ng ating Panginoong Jesus, no? Dito na siya nagsabi na huwag niyo silang pigilan. At ang sabi nga nung ating reference verse, no? Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. So dito lang, alam niyo yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang dami pong nabuong mga doktrina dito. Na yung bata kapag namatay, diretso sa langit, no? Ang daming nang nabuo, no? Pero may mga church na kapag hindi na baptize, no? Magiging tiyanak. Kaya bawal ilabas yung bata hanggat hindi na nabibinyagan, no? Pero yung po, no, yung napakalinaw ng sinabi ng ating Panginoon. At yung mga bata, no? Sabihin mo naman, pastor, bakit ganun? Hindi ba nagkakasala yung mga bata? So lahat naman bakit pastor, wala bang yung aminan ng kasalanan? Kaya iba no? Lahat naman tayo. Pero mga kapatid, tandaan po natin, unless that you are na-reach po ng bata yung accountable age. No? Kaya nga, minsan nakakalungkot bakit ganun Yung batas natin, ano yung accountable age dito? Ha? Diba, minsan parang 18. Hindi sabihin yung para makabswelto, diba yung mga bata, hindi yan ikukulong, hindi yan kapag minor pa. Diba? So kaya may mga institution, no? Pero kung titingnan natin, no, once a child reach yung accountable age, no? Sa tradisyon nga ng mga Diyos, alam nyo ba yung accountable age sa kanila as early as 9, 12 years old, no?
pinapakasal na nga sila ng 16, 17, nag-aasawa na sila. No? Imagine niyo yung tradisyon nila. No? So doon pa nakita natin na bata pa lang, nagmamatured na. No? At yun yung accountable age. So, ipinapakita po dito mga kapatid ng ating Panginoong Hesus yung mga karakteristik. No? Ano ba yung katangian ng mga batang ito? Bakit nasabi ng ating Panginoong Hesus na huwag niyo silang pigilan kung alam niyo lang hindi niyo alam no, sila yung magmamana ng kaharian ng Diyos. No, bakit? No? So, ito po yung ating i-discuss no, as we look back dito sa sinabi ng ating Panginoon. No? Jesus' words reminds us that the children have special qualities that God loves. Qualities we should all strive to keep in our hearts. No? At ito po yung ating mga puntos na pag-aaralan. So una, yung innocence and purity. No? Yung mga bata, di ba? Napaka-inosente itong mga to. Wala namang nagyan. Kinakalkal yung buhok. Hindi nila alam kung ano yung pinagsasabi ni pastor. Basta alam nila, pupunta sila paglinggo, sasama sila ng nanay nila, makikinig sila, uupo sila kay pastor sa harap kahit hindi nila naiintindihan. Inosente. No? Pero sumusunod. Di ba sumusunod? Magulo nga lang. Tahimik lang. No? No? Pero mga kapatid, nakikita nila yung madali silang pasunurin. Kaya nga di ba minsan, ano ginagawa sa mga bata? Pag madaling takutin. Mumu dyan, huwag kang pupunta dyan, may mumu dyan. Di ba? Ganun lang, hindi nasusunod na sila. Napaka-inosente. Yun, tapos ginagamit niya pa si pastor. Magagalit si pastor. Sige kayo, no? Alam po kay Leling, ginagamit yun. Okay. So, nakita natin mga kapatid, yung innocence at yung yung mga napakaraming katangian ng mga bata, di ba yan? Naaalala ko, nung bata kami, medyo madalas kasi kami talagang, hindi pala medyo, madalas kaming paluin. Madalas kaming paluin ng magulang namin. Tapos, pagkapalo, pagkahagupit, lalapit yung dad ko, sasabihin mo, sorry na. Well, siyempre, tapos dadali kami sa Chowking. Kakain na kami ng halo-halo, pero pagkatapos kaming gulping, tatlo, doon papakainin naman kami ng halo-halo. Ganun yung ganun yung sequence ng namin. Papaluin, magpapatawag, ganun yung sa amin wala yun. Bata . No, kayo man yung tatlong lalaki na ibibili ng isang bola. Siyempre, tatlo kayo, isang bola bibilin, ayaw namang mag-share. Ang ginawa ng dad ko, hinati sa gitna. Wala nang mga di yung kapat. Ganyan yung kasi sa kanya talaga yun, yung gitna namin, ganun. Tapos ayaw tumigil. Di napalo. So ganun yung namin. Pero pagkatapos nun, pag napakain na, masmasan na. Wala na, ganun na. Madaling magpatawad, hindi hindi matanimi, ganun yung mga bata Pagkaiyak, pagkatapos tatawa na, At yung sa atin mga kapatid, bakit natin ito nababanggit, Kasi nga ganito po yung gusto na ipakita ng ating Panginoon, Na tayo bilang mga adult na, tumulad tayo din sa mga bata na madali tayong magpatawad, madali tayong magtiwala. Hindi naman yung magtiwala na parang tinitake advantage na tayo. Nung paulit-ulit ka nang niloloko, nagtitiwala ka pa rin, may katangahan na yun mga kapatid. Hindi po yung tulad ng isang bata. Ang inaano natin, yung merong pagtitiwala na tinitingnan ko sino yung pinagkakatiwalaan, mga kapatid. So, ito po ay isang reminder sa atin for us on how we can trust God's goodness with a simple faith
in our hearts. No? Kaya nga, alam nyo, yung mga bata, mahirap pangakuan yan eh. No? Pag may sinabi ka dyan, sinabi mo eh. No, ganyan yung mga bata, hindi kayo titigilan yan hanggat hindi nyo tinutupad yung pangako nyo. Pero ikaw na malaki, no, si Brother Jeremy, masama tingin sa akin eh. Pag pinangakuan siguro si Brother Jeremy, pangako lang naman ng pangako yan. Puro napapako, no. No, ganun ba si bro? No, ganyan tayong mga adult, no. Hindi na tayo naniniwala sa mga pangako. Sanay na tayo sa tao na binabali nila yung mga pangako nila. Minsan kasi ganun talaga eh. Maraming mga tao, magaling mangako, hindi naman no? Sabi mo, magbabayad ka eh. No? Na ikaw patuloy nahihiyang maningil, no? Kaya, ganun, no? Maraming pangako na hindi pero sa bata, mga kapatid, no? Isang pangako mo lang dyan, no? Pangahawakan yan. No, marami tayong mga napapanood na movie, marami tayong napapanood sa social media na yung pag nangako yung bata, sabi, darating yung si daddy. No? Hindi na umalis doon sa may pinto. No? Hanggang sa nakatulog na doon, di ba? Kakaintay dahil pinangakuan siya nung tatay niya na darating. No? Pero tayong mga adult, di ba? Minsan, no? Napakahirap nating paniwalain. Kaya nga ang sabi, di ba, God's goodness with a simple faith in our hearts, no? Na tayo bilang mga adult, especially kung ang Diyos na ang nangako, no? Mayroon dapat tayong pagtitiwala. So another is the joy and wonder. No? Hindi nyo ba naisip nung araw, no? Nung mga panahon natin, way back, di ba? Yung mga naglalaro, nung wala pang mga tablet, wala pang cellphone, no? Wala pang internet. Ano yung mga laro-laro natin? Umbang preso, Chinese garter, no? Lubigan, no? Ako yung childhood ko, yung nagdidikdik kami ng gumamela. Tapos yung lobo-lobo, no? Nagagalit yung nanay ko kasi kinukuha yung sabon panglaba. Ihahalo namin doon. Bibili ko lang ng sabon, ba't nasan yung sabon? Yung mga ganun, ang bago ng kaligayahan natin. No? Tapos yung kwentuhan lang sa mga kapitbahay, no? Yung mga bata, kwentuhan. Pag nagba-brown out, nagtataguan. No? Napakasimple. No? Napakasimple nung kaligayahan noon. No? Nagpapaalala sa atin na yung kababawan, no? Ang babaw, ang daling sumaya. No? Yung mga simpleng bagay, no? Nung araw, pag ganito yung magpapasko na, yung nangunguha na kami ng tansan, pinubuta sa gitna, tapos yung gagawin gano'n, tapos mga ngarolin, di ba? Ganon yung mga, nung araw, no? Ngayon, wala na yata eh. Sa Pilipinas, wala na sigurong nangangarolin. I-gigikas na lang siguro. Yun nga, hindi na sobre sis. I-gigikas na lang o kaya baka may may Santa Claus pa? Yun. Speaker na, hindi na karaoke na ang dala. No? Modern na. No? So mga kapatid, yung mga simpleng bagay, no, kahit tayo ngayon, no, siguro tayo bilang adult, nung bata tayo, ang dali nating pasayahin ngayon, basta walang pera, hindi masaya, no? Mahirap sumaya ng walang pera, no, pastor? Ba't kaya ganun, no? Nung bata tayo, pag binigyan ka ng baon, masaya ka na, no? Kahit, araw, ako, ewan ko kung magkano yung inabutan nyo, basta ako, inabutan ko pang baon ko, 5 piso. May goto, 2 piso lang yung goto, may tinapay na ako noon. Basta 5 piso, isang araw. Si Brother Dondon yata, mas, pa? Sense? Gano'n ba makatanda? Elementary. Yung dalawa, Siyado naman. Hindi ko na ma-imagine yun. So, ganun kamura, So, ang babaw, Ang babaw ng mga natin, masaya na tayo, lang. So, mga kapatid,
no, when we see child's joy, nakikita natin yung gift of God, no, the gift from God, yung mga joy na hindi kayang tumbasan ng pera, no. Ngayon kasi talagang ang mga bata ngayon, no, yung, ewan ko kung nakita niyo ito sa social media, pero mo mayaman na sila, binigyan siya ng toy car na kulay green, basta binigyan siya ng toy car, tapos sinipa ng bata. So, yung tatay nagalit, inakyat doon sa second floor, hinulog na ganun. Kung sa gusto sigurong sabihin ng yung mga batang iba walang pambili, walang ganyang laruan, ikaw, hindi mo ma-appreciate yung binigay ko sa'yo. So, ganun, napakahirap na. Tapos ang dami-dami nating makikita na yung mga nagbubukas sila ng regalo. Samantalang nung unang panahon, mga 80s, 70s, pag nagbukas tuwan-tuwa yung nagniningning ang mga mata ng bata kahit na simpleng regalo lang ang ibigay. Ngayon, pag itatapon dahil ayaw ng bata yung regalo, nasaan ang joy, nasaan ang gratitude? Wala. No? Doon yung nakakalungkot, no? So, marami tayong nakikita, no? At bilang mga adult, no, ito yung dapat hindi nawawala sa atin, yung mga simple joy. Siguro nakita nyo rin ito, naglagay ng, alam yung, guhit na may number, yung step no, step yes. Ha? Parang hindi, may version na merong one gumaganyan. Gumaganyan yun, no? Naglagay sa isang convenience store, ewan mo nakita nyo yun. Naglagay sa isang convenience store, may CCTV. No. So, social experiment na yung mga adult na bumibili, hindi nila matiis na nakita nila yun. Gumaganyan din sila. Naglalaro din sila. No? So, ang point natin dito mga kapatid, there's always a child in us. No? Na yun yung hindi natin dapat sinusuppress. No? Yun yung gusto ipakita sa atin ng ating Panginoon, yung simple joy, yung mga simpleng kaligayahan. No? Kaya kayong mga asawang babae, pag nakita nyo naglalaro yung mga asawa nyo, no, inaagaw yung laruan ng anak nyo, huwag yung pipigilan. No? No. Ako, hindi lang si Didit nun hindi kasi kami, yung first 2 years ko kasi doon ako sa Pilipinas bago pa ako nakarating dito. Talagang nung mga early naglalaro pa talaga ako nung mga remote control, yun talaga yung gusto ko eh. Tapos kahit nga hanggang ngayon nanonood pa ako ng mga anime. No. Kasi minsan nakakaano yan hindi naman na-outgrow. No, yung mga habits natin nung bata. Nakita niyo nga si Michael B. No, nakita niyo yung sabi, ano ba yung sinabi ni Michael B? Na kaya daw tayo tumatanda, no? Dahil hindi na tayo naglalaro. No? Hindi ka, dahil matanda ka, hindi ka na maglalaro. Yun yung inaano niya na there is always a joy, no? na ibibigay. No? Nung pagbabalik tanaw natin doon sa ating pagkabata. No? So so nakita natin yung innocence and purity, joy and wonder, at yung pangatlo is, ito yung pinakamahalaga, no? Is the faith and trust. So, mga bata, napakarami pong maituturo sa atin. Hindi nyo ba napansin yung mga anak nyo, kapag tayo bumabiyahe, kahit saan tayo nagpupunta, diba? Pag hawak-hawak natin yung kanilang mga kamay, diba? Kahit ano pa yung traffic dyan, anong ingay yan, kapag hawak mo ang hawak natin yung kamay ng anak natin, ano yung nararamdaman nila? Panatag sila. Napakaraming illustrations, no? Napakarami tayong naririnig na mga sermons, illustrated sermons, no? Na binibigay yung example na merong eroplano, no? Dumadaan sa turbulence, pero yung bata naglalaro pa rin. Tapos yung mga adult, takot na yung bata na doon, sabi, bakit hindi ka natatakot? Yung piloto po, tatay ko.
Oh, di ba? So nakita natin yung faith, no? At mga kapatid, in their faith, children reminds us what Jesus meant when He said, the kingdom of heaven belongs to such as this. Ganoon po katibay yung pananampalataya kapag titiwala ng mga bata. No? At meron pang isang very famous illustration, no? At gusto ko ito yung makita natin. No? At ito po ay nangyari. No? Ito ay based doon sa true story. No? Hindi ko na ma-recall kung saan bansa ito nangyari. Pero ito po ay maraming beses nang na-illustrate. Hindi, huwag masyadong maingay. No? Ito ay hindi ko na maalala kung saan ito nangyaring bansa. Pero ito po ay na-illustrate sa maraming sermons, no? When regards to faith of a child. May pangyayari na nagkaroon ng sakuna at may batang nahulog doon sa isang balon, no? At hindi po kasya yung mga adult na pumasok para i-rescue. Kaya ang nangyari, kailangan merong isang mag-volunteer na bata. No, yan alam ni Brother Don yung kwento. Na mag-volunteer yung bata para makuha din yung bata doon sa nahulog, noon na sa balon. Yung bata, nag-volunteer siya. On one condition, sabi niya. On one condition. Yung tatay ko ang hahawak sa akin. Tapos, ang senaryo dito, ang lalaki nga nung katawan ng mga nung mga nadoon na. Kasi yung mga rescuer yun, ang lalaki ng katawan. Ayaw ng bata. Yung tatay niya ang payat-payat. No, imagine niyo si Palito kung kilala niyo. Ganun kapayat yung tatay niya. Tapos siyempre, bakit doon ka mag sa tatay? Mas malaki katawan namin. Mas kaya ka namin. No? Kasi, alam nung bata na kahit anong mangyari, hindi siya bibitawan ng tatay niya. No? So, ganoon yung faith and trust, no, ng bata. At, yun nga, kahit na payat yung tatay niya, so, syempre, ang ending, nailigtas, no, yung nahulog na bata doon sa dahil nga sa tulong ng mag-ama. At nakita nila doon yung kabayanihan ng bata. No? Without hesitation, nag-volunteer siya at yung pagtitiwala niya sa kanyang ama. No? At yun yung gustong makita ng ating Panginoon. No? Kung paano nagtitiwala ang bata. No? At sana daw, at sana, ganun po tayo sa Diyos. No? Kahit maraming mga sitwasyon na tila mahirap, no? At sa tingin natin, mas mainam yung, sa tingin natin, mas okay itong ginagawa natin, no? Pero, ang totoo pala, ito, no? Nakita natin, no? Yung payat ng tatay, ang lalaki ng mga rescuer. Pero, yung pagtitiwala, basta magtiwala tayo. No? At yun, yung gusto ng ating Panginoong Hesus. So, mga kapatid, we have seen the innocence and purity, joy and wonder, faith and trust. So, what is our responsibility now? As a church, as a parents, no? Sabi po in Matthew 18 verse 5, ang sino mang tumanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinanggap. No? So mga kapatid, ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito? Our responsibility to our children is almost as our responsibility to God. Ganun yung responsibilidad natin. Sa ating mga bata, ay ganun din yung responsibilidad natin sa Diyos. Kung tinanggap natin ang mga batang ito, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. No? Kasi pinipigilan nga ng mga alagad eh. Pero mga kapatid, ipinapakita po dito, no, na mahalaga ang mga bata. Ang mga bata po ang susunod na generation. Marami pong pag-aaral na ginawa, no? Yung mga lumalaki, no? Yung mga
mga nagiging kriminal na tao. Marami pong pag-aaral na psychologically, emotionally, and spiritually na yung mga tao na ito na lumaki sila na wala man lang kahit isang guidance. No? Nung kanilang pagkabata. Kaya tayo pong mga magulang, napakahalaga po na habang mga bata pa sila, ay maturuan natin sila, maakay natin sila patungo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Dahil ito po ay magdudulot sa kanila ng maayos na pamumuhay. Marami pong sakit na naiwasan sana, maraming trahedya ang naiwasan sana kung ang mga bata ay naturuan habang sila ay bata pa. Kaya bakit habang bata pa? Kasi po pag malaki na sila, matigas na ang ulo. Mahirap ng pasunurin. Marunong pa sila sa magulang. No? Diba? Marunong pa sila sa atin. Pag mga malalaki na yan. No? Kaya nga mga magulang, habang sila ay nasa piling natin, habang sila ay nakatira sa atin, nasa poder natin, pilitin natin sila. No? Hindi naman po masama yung itinuturo sa kanila. Diba? Lahat naman ay para sa kanilang ikabubuti. Diba? Kaya, huwag po tayong padadaig. Minsan kasi nagpapadaig tayo No? Minsan hindi pagmamahal yun No? Iba po yung pag-spoiled sa pagmamahal. No? Kasi pag-spoiled, pag sinabi mong spoiled kasi, kahit masama, papayag ka No? Pero pag pagmamahal yan, hindi pwede. No? Pag mali, mali. Ganun. Dapat ganun tayong mga magulang. Pag mali, mali, tama, tama. Wala tayong gitna. No? Kasi sa huli, pag may nangyari po, sino po ang higit na masasaktan? Tayong mga magulang. Kasi pinayaan natin. Hinayaan natin silang gawin yung gusto nila. No? So hanggat sila ay nasa poder natin, hanggat may kapangyarihan tayo. Ganun kasi yan mga kapatid, cycle yan Huwag po natin sayangin ang panahon na tayo ay magulang. Kaya ka nga magulang dapat gugulangan mo sila. No? Diba? Ito yun. Dapat ikaw ang masusunod, hindi yung anak mo ang masusunod. Dahil magulang ka Pag dumating yung time na yung mga anak nyo ay magulang na, doon nyo na lang sila babayaan. No? Hayaan nyo nang yan dumiskarte. Pero syempre, nandiyan pa rin kayo. No, ano man ang role po ng magulang hanggat nabubuhay, hindi natatapos yan. At kaligayahan ng magulang na makita nila ang kanilang mga anak na nagiging maayos. Amen? Yun. The greatest achievement of a parent. No, hindi yung successful ang mga anak mo na, maraming ang professional lahat, maraming ang pera, mayayaman sila, ang gulo naman ng buhay. No, walang kaayusan. Diba? Hindi yun success. Ang success natin mga magulang, makita natin yung ating mga anak, higit lalo na tayo ay may pananampalataya, naging mananampalataya din sila. Yun ang success. Maayos ang kanilang naging buhay. No? Basta wag lang silang nangihingi, okay na, di ba? Yun ang success. Yung anak mo hindi na manghihingi sa'yo, okay na yun. Tapos, yung dumating ang araw, hindi ka kalimutan, naging successful sila, mabibigyan ka din. Di ba? Yun ang success. Di ba? Hindi naman tayo umaasa, pero thank you, di ba? Open tayo sa mga pagbibigay ng anak. Di ba? Yun. Basta wag lang yung ang nangyayari sa maraming ating kababayang Pilipino na nakikita sa social media, lolo na, hindi pa makapag-retire kasi pinag-aaral pa yung apo. Diyos ko po, paano yun? Hanggang doon sa apo, pinag-aaral pa din. Ganoon ang nakakalungkot. Pero nga mga kapatid, hindi po mangyayari yan kung naturuan natin ng tama ang ating mga anak. Yung mga natutunan nila, taglay-taglay nila yan hanggang sa kanilang pagtanda. Ang importante po ay maibigay natin, magampanan natin yung ating role as parents. So, yung
Yung mga kabataan, tandaan nito, pag ayaw nyo sumunod sa mga magulang nyo, darating din ang panahon, magiging magulang kayo, hindi din kayo susundin ng inyong mga anak. Tandaan nyo yan. No? And the only, alam nyo ba, the promise of God, the commandment of God, no? Honor your father and mother. Ito po ang pangako na ito po ang utos na mayroong pangako. Ano? Hahaba ang inyong mga buhay. Kaya yung mga magulang nyo na mahaba ang buhay, daddy, mami, yung mga may edad natin, sumunod yan sa mga magulang nila. Kaya mahaba ang kanilang mga buhay. At tayo din, ganun. No? Ganun din yung gusto natin. No? Na dumating din ang panahon na humaba ang ating mga buhay, tumanda rin sana tayo. No? Kasi ang problema ngayon, hindi na tumatanda ang mga tao. No? Yun ang nakakatakot. No? Maraming mga tao natatakot tumanda. Huwag kayong matakot tumanda. Kasi marami nang hindi tumatanda ngayon. Marami nang namamatay ng bata. No? Sa stress ng buhay, no? Sa mga sakit. No? Napakaraming nagpapaiksi ng buhay. Diba? So, wag po tayong matakot tumanda. No, pastor, paano naman? Tatanda ako, may sakit naman ako. No? Ngayon, yung mga nagkakasakit, hindi na rin tumatanda. Namamatay na rin agad yan. No? Kasi may sakit eh. No? Ganoon lang ang panahon natin ngayon. Kaya i-enjoy natin yung bawat araw na kasama niyo yung mga anak niyo. No? Nakukulitan kayo dyan, naiinis kayo, no? Bata yan eh. No, hindi nyo alam, sa inyo pala nagmana yung mga kakulitan ng mga yan. Diba? Nagtaka kayo, ba't ganyan yung anak nyo? Panungin nyo yung mga magulang nyo. Ganyan ka din eh, masahol ka pa nga dyan. No, sabi ng dad ko, nanununtok daw ako ng katulong. Nung araw kasi mayaman kami. Dalawa yung katulong namin. Kasi pag sinuntok ko daw yung isa, at least may kapalit. No, kaya pag nag-hire kami, dalawa ng dalawa. No. Ganun kami nung araw eh. Kaya ang tanong ng father ko kapag nagtatanong yung may papasok na kasambahay, marunong ka bang sumangga ng suntok? Bakit po? Kasi yung anak ko nanununtok yan eh. Sa boobs pa doon nanununtok. No. Like ko na i-share ko lang sa inyo. Tayo naman pamilya. No? For the sake of... binigyan naman ako ng anak na ganyan. No? Yung kinuha niya yung pagwapuhan. Yung talino, kayo na mag-judge. So, regalo. No? Regalo ang ating mga anak. At purihin po ang Panginoon sa araw na ito na tayo ay binigyan ng pagkakataon upang sariwain at pagbulay-bulayan yung mga katangian ng mga bata, no? Na nagpapaalala sa atin na tayo ay tumulad. No? And as we look back in our message, may we can pray with more trust or find more joy in little blessings around us or show love to each other as freely as children do. Tumulad po tayo mga kapatid sa asal, no? Sa ugali ng mga bata dahil sila po ang magmamana ng kaharian ng Diyos. So, ito po ang mensahe po sa atin ngayon mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Amen.